Good morning, Church. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandito ng malakas. Pakisabi naman po sa katabi niyo na ang guwapo at ang blue ang ganda niyo naman. Sapagkat pinaghandaan po talaga ng Church ang pag-welcome po sa atin ng Panginoon sa darating po ng mga buwan na ito. Sapagkat ito pong buwan na ito pong linggo na ito na po ang huling linggo po ng buwan na ito. Amen. Sapagkat tayo po ay malakas na nakapag-serve po sa ating Panginoon at wala pong nakahadlang po sa atin. Tayo po ay tumayo bilang po pag-respeto at paggalang po sa salita po ng ating Panginoon. Kagaya nga po ng sinasabi po sa John chapter 4 verse 24. God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Sinasabi po dito na ang Diyos daw po ay Espiritu. So, ang ibig sabihin po nito ay hindi po natin nakikita ang ating Panginoon sa physical na aspeto po. Kumbaga, hindi po natin siya makikita sa at makikita po natin siya sa sa final judgment po. At sinasabi nga po na God is Spirit and truth po. Sinasabi po dito na ang Diyos daw po ay katotohanan. Na po dito na nakikita po ng Diyos ang ating puso't isipan kung nakakalugod po ba ito sa Kanya. At ano po ba ang pinagkaiba po ng katotohanan sa tama po? For example po, nag-darasal ka, nag-devotion ka, at nag-ano ka po dito sa harapan, pero ano po ba nasa loob nyo? Di ba po? So, kumbaga po, wala po tayong maitatago sa Lord, kay Lord po. Ayun po, ayun. Hallelujah, Lord, hallelujah. Holy Spirit, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bawat isa na malakas po kami nandito, Panginoon. At Panginoon, naway wala pong gawa ng kaaway, Panginoon, na makakapag-transfer po sa puso't isipan po namin, Panginoon. Wala pong gawa po ng kaaway makakapag-benefit, Panginoon. Wala pong gawa ng kaaway ang makakapag-distract po sa amin, Panginoon. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po ako sa bawat buhay po ng bawat isa nandito, Panginoon, na willing at mag-serve po sa inyo, Panginoon. At Panginoon, sa mga kapatid po namin wala dito, Panginoon, dinadalangin po namin ito sa inyo, Panginoon. Panginoon, si Teacher Jason po na may sakit ngayon, Panginoon, I pray, Lord po, na papagalingin niyo po siya sa pangalan niyo po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, wala pong imposible po sa pangalan niyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa kalakasan po na ibinigay niyo po sa bawat isa, Panginoon, na makapunta po at makadalo po sa lugaring ito, Panginoon, na ginagamit niyo po ito sa amin, Panginoon. Panginoon, sa gagamitin niyo po, Panginoon, sa leading ministry, Panginoon, sa level leader, sa presider, Panginoon, sa worship team, sa preacher, sa kids teacher, Panginoon, itago niyo po sila sa inyong lipunan, Panginoon, at naway ang inyong salita lamang po, Panginoon, ang manguna at maging trono po sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa bawat isa, Panginoon, na nandito po sila, Panginoon, na may suliranin naman po sila sa buhay, Panginoon, pero mas pinili po nila mag-serve po dito, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa walang awang pag-ibig mo po sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito lamang po ang samudod na lang sa pangalan ng Jesus. Sabi na, Amen. Amen. Ngayon po, tinatawagin ko na po ang nag-lead po sa ating worship team at palakpakan naman po natin sila. Yan, a blessed morning po, church, at a blessed morning din po sa mga nanonood sa ating online. Alam niyo po ba minsan na iniisip natin na kulang tayo? Kulang tayo sa resources, kulang tayo sa time, kulang tayo sa lakas. Pero si Lord, hindi siya nagkulang. And siya po ay sapat at higit pa. And as we song this song po is remind po natin yung sarili natin kung gaano nga po ba kabuti at katapat ng Diyos po sa buhay po ng bawat isa. Kaya po, church, sabay-sabay po tayo na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa kawalan, pagpapala mo
Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pasto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang manihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y kalikaan. Di magkakapo sa pamali, pagkat lagi at kapalagi. Pinapitinan sa pagsubok, ang pagsama mo'y biyak at lubos. Di mapipili sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang. Sapat na ang higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na ang higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Gusto hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Kinaya mo'y sagana at umahabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang manihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Nananatili sa inyong presensya. Dahil po sa inyong presensya lamang po kami magkakaroon ng Saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman.
Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili Patuloy po tayong umamit at magpuri sa ating dakilang Panginoon. Dahil nandito po tayo sa gawain ito para dakilain po siya at parangalan po siya doon. Kaya tayo po ay sama-sama magpuri. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You need a place of heart, adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all nations, so highly exalted.
the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. How much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Let us pray. Glorify and honor your voice. Maraming salamat po na kami po sa mga Panginoon. We offer you, O Lord, yung gawain na ito, Panginoon. We are praying, Panginoon, sa mga gagamitin niyo po, Panginoon, para mag-serve sa inyo, Panginoon, sa reciters, sa worship ministry, sa cleaning ministry, sa peace ministry, at lalong-lalo na po sa aming teacher, Panginoon. Panginoon, nawa po, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, na mamuhay sa bawat isa, Panginoon, na maisabuhay at masa puso po namin ito, Panginoon. We are praying, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala dito, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, yung mga karamdaman nila, nararamdaman nila, Panginoon, we are declaring, Panginoon, yung healing, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo po yung tunay na maggamot sa kanila, Panginoon. We are praying, Panginoon, din sa mga pupunta pa lamang po dito, Panginoon. Nawa po, ingatan at gabayan niyo po sila, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinabalik, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Ayan, super blessed po ba church sa kinanta natin kay Lord? Amen. So ngayon po, tayo po ay dadako po sa testimony at pumunta na lamang po sa harapan ang gusto pong mag-testimony. At pangungunahan ko na po ito. Thank God po kasi po, first time ko lang po mag-presiding po dito sa harapan and yun po medyo di pa po ako, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pinatnubayan niya po ako sa araw na ito at pinapasalamat ko din po sa school namin kasi po na-maintain ko po yung pagmamanage ko po ng time kaya po nakaano po ako ngayon, kaya po nakadalo po ako ngayon. Kasi po, madami po talaga kaming ginagawa po kayo po, tanongin niyo po sa ibig kasi po, madami po talaga kaming ginagawa, may vlog po kami, tapos may reporting po kami sa ibig, kaya po, tapos may mga lectures pa po kami na kailangan pong ipasa po kasi pero papasalamat po ako kay Lord na natapos ko na po yung iba at konti na lang po yung gagawin ko, kaya po ako naka-attend po. Amen. At ngayon po, tinatawagan ko po si Ate Cas po para po mag-share po ng kanyang testimony.
Ito naman po ako, mag-share naman po ako ng testimony kung paano po kumilos si Lord sa life ko during na nag-aaral pa po. Ito po yung Bible verse na pinanghawakan ko. Yung, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and do not harm you, plans to give you hope and future." Sa Jeremiah 29 verse 11. Ito po yung verse na pinanghawakan ko during nung nag-aaral po ko. And gusto ko po i-share po sa inyo kung paano po kumilos si Lord sa life ko nung season ng pag-aaral. Very Latina. Ano ba yun? Nahiya na. Ayan. Wala na sa focus. Ayan. Ayan. Ano ba yun? Ayan po. Hindi po naging madali sa family ko na mag-aaral, na pag-aaral ko po. Dahil hindi din po kaya na nila mami ni daddy financially yung pag-aaral ko dahil nag-aaral po ako sa private po. Kaya malaking help po sa amin yung scholar na nagkaroon po kami, which is yung TES po. And dumating din po yung point na nawala po yung TES nun. Akala ko, ayun na po yung time para huminto ako ng studies nun. And pinag-pray ko po talagang maigi kay Lord yun. Kasi di ba po, may iba't ibang perfect time naman po para mag-aral ang isang tao. And ready naman na din po ako na mag-stop po ako ng studies. Pinag-pray ko po talaga siyang maigi kay Lord. Pero hindi po ang ginawa po ni Lord nun, pinagpatuloy niya po ako sa pag-aaral yun. Kaya pinanghawakan ko po talaga na kung hinayaan ako ni Lord na mag-aral, ibig sabihin, sasamahan ako ni Lord sa buong journey ng pag-aaral ko. Ayun. Bukod po doon, nung nawalan ko ng TES, syempre sila mami po na-stress po sila kasi hindi po nila alam kung saan sila kukuha ng budget po para mag-aaral po ako. Kasi may utang, nagkaroon po sila mami ng utang ng 30K sa school and hindi po siya kaya i-provide nila mami kasi si mami ko is wala pa po siyang work noon, tapos si daddy lang po, nagta-tricycle po siya. So hindi po sapat yung budget na kinikita po nila sa araw-araw para ma-provide yung tuition ko po. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigyan niya po ako ng blessing noon, which is nagkaroon po ako ng work noon, di sa dental clinic hanggang ngayon po, doon pa rin po ako nag-work po. And nung in-offer po sa akin yon, ako din po is may sakit na TMJ, which is yung matagal ko din po siyang iniinda kay Lord. And super, fear ko po siya, greatest fear ko po siya. And siyempre po, yung dental po is, ayun din po yung makakapag-heal din po. Kasi po yung TMJ is isa pa nga po siya and sa teeth din po siya. So, kaya hindi ko din po alam kung paano ko po haharapin yung fear ko na yon. Kasi nasa dental ako araw-araw nakikita ko yung mga patient doon. So, parang kalang maririnig ako doon. Siyempre, ako naaapektuhan po ako. And nagpapasalamat po ako kay Lord. Binigyan niya po yung work na sa akin yun. Bukod sa nakakatulong siya sa akin financial, tinulungan ako ni Lord para harapin yung fear na yun. At unti-unti po, nawala po yung takot sa heart ko dahil dun po sa blessing na binigay po sa akin ni Lord. And simula po nung nag-dental clinic po ako noon, dun po, nakakapag-provide na din po ako ng pangbaon sa sarili ko. Hindi na po ako nanghingi ng pangbaon kay mami noon. Kasi sila na po bahala sa tuition. Tapos ako naman po bahala sa mga bayarin sa school and yung baon ko po. Kaya super salamat po kay Lord dahil patuloy po siya nagpo-provide sa akin po. And hindi din po naging madali para sa akin maging working student po. Kasi nga po, ako academic achiever. Kumbaga, may mini-maintain din po akong grade noon kasi kasali po ako sa president lister po. So, kaya kailangan ko po na nag-work habang mini-maintain naman po yung grade ko. And hindi po siya naging madali sa akin kasi ako po yung tipong tao na hindi po ako magaling sa memorization. Kumbaga, sipag lang po talaga. Review po talaga. 1 to 2 weeks po talaga ako nag-review bago 1 to 2 weeks po talaga ako nag-review. Kasi hindi ko po talaga kaya agad-agaran yung mag-exam, tapos walang panlaban. Hindi ko po talaga kaya yun. Kahit magdasal-dasal ako, Lord, hindi lang tutuloy ni Lord yung sagot dun. kaya nagpapasalamat din po ako dahil tinatanggal po ni Lord yung katamaran sa sarili ko po. Binibigan niya ako ng kasipagan po talaga. And bukod doon, syempre po, nag-work po ako. Kaya ginagawa ko, ninanako po yung oras sa dental. Kasi po habang nag-duty ako, nag-review po ako.
Sabi ni Doc, ano ba yung hawak mo? Sabi, pagka may patient po si Doc noon, nag-review po ako. Ninalaman ko po yung oras ni Doc po. No? Tapos pag wala pa pong patient, nag-review din po ako. After po nun, pag uwi ko sa bahay, mag-review pa rin po ako. Kasi hindi din po sa akin gumagana yung mag-review ng maingay po. Eh syempre, pag nasa clinic, maingay, syempre may gumagawa, ganun, may distraction, may TV. And hindi po sa akin gumagana po yung ganun eh. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako kay Lord dahil binibigyan niya po talaga ako ng kasiparan, ng kasipagawa. Ayan. So, ayun po, bago ko po pala makuha yung award po na yan, and bago din po ako makapag-graduate, grabe po yung dasal ko po niya. Halos buong year ko pong pinagdasal po yan. Kasi goal ko po talaga siya ng graduate ng May Latin Honor. Talagang nung tumuntong pa po ako ng college, una ko pong pinag-pray po talaga kay Lord na gusto ko talagang graduate ng May Latin Honor. Bukod po kasi na masarap sa feeling na may Latin Honor. Gusto ko din pong regalo kay Mami po yung yan. Kasi gusto ko pong ma-feel nila Mami na worth it po lahat ng paghihirap po nila. Kaya nagpapasalamat din po ako na ginamit po nila yung magulang ko bilang instrument po ni Lord na maabot po yung mga pangarap ko sa buhay po. Tas yan. Tapos gusto ko lang din po, hindi ako iiyak ngayon. So, ayun po. Gusto ko lang din po share sa mga nag-aaral pa po ngayon. Kasi hindi na ako nag-aaral. Parang gusto ko lang ako mag-aaral kasi paano ako mag-work. So, ayun po. Wala ka ng student discount. Wala yung student discount. Paano po mag-jeep na ako? So, ayun po. Gusto ko lang din po share sa inyo, sa mga nag-student pa po dyan, na hindi po ako naging perfect student. Hindi po talaga, as in hindi po. So, dumating po yung point na nagkaroon po kami ng CSIB po. And lahat po ng focus ko nun is doon lang po sa subject na yun. Doon po dumating yung point na kumapit po talaga ako sa patalan. Sabi ko naman po sa inyo, hindi po ako magaling pag walang review. Wala po akong hawak na alas po talaga. So, dumating po yung point na, yun nga po, nag-cheat po talaga ako. As in, hindi lang po siya isang subject, kung hindi lahat po ng subject. Gusto ko lang pong aminin po sa inyo yun. Kasi gusto ko po malaman niyo po yung lesson na natutunan ko po yun. So, yun nag-cheat po ako sa subject na yun. Di ba nga po, lagi po akong nasa PL po every semester. Nung lumabas po yung PL ng third year, second sem, hindi na po ako nakasama sa PL po nun. Doon na po dumating yung consequence na tinuro sa akin ni Lord. Dahil po talaga pinarealize sa akin ni Lord nun. Sabi sa akin ni Lord nun. Kung gusto mo makuha yung gusto mo, tanongin mo yung sarili mo kung nare-represent mo ba talaga si Lord yun. Kung nagagawa mo ba siya ng tama. Si Lord ba talaga yung kumikilos sa life mo? Maraming enemy and distraction ang nakapaligid pagka nag-aaral ka talaga. Siyempre, magkakaroon ka din ng mga barkada na ganyan-ganyan. Marami talagang enemies ang papalibot sa'yo. Kaya ang pangahawakan mo talaga is yung faith na meron ka kay Lord. Tapos kaya huwag natin kakalimutan na mag-reflect sa ginagawa ni Lord at tanungin natin yung palagi sarili natin. And dun po, pinarealize din po sa akin ni Lord nun, na nung nangyari po yun, pinarealize po sa akin ni Lord noon na gusto mo bang makuha yung Latin Honor na yan na hindi mo naman pala nare-represent si Lord and hindi mo siya ginagawa ng tama kundi galing sa iba yung ginagawa mo. So yun po, dahil maaga po siya pinarealize sa akin ni Lord, bumawi po talaga ako. Sabi ko, ay hindi ako papayag na yung ibibigay kong medal sa magulang ko. Saka yung ipagmamalaki kong Latin Honor na yan, wala dun si Lord. Kaya bumawi po talaga ako. Kahit na mahirap bumawi kasi nagtatrabaho nga itong tao na to. Naiiyak na siya. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. So, ayun po. Kaya nagpapasalamat po kay Lord dahil binibigyan niya din po ako ng mga taong tumutulong po sa amin, lalo na sa magulang ko.
nakikita yung sobrang struggle ng parents ko kasi syempre, half lang yung papakita ng magulang eh. Hindi sila yung tipong haharap sa inyo kasi sinasabi ng magulang minsan, hindi nila kaya, pero deep inside, gagawa sila ng way para mag-provide lahat. Kasi ganun yung love ng magulang nila ng magulang eh. Hindi nila ahayaan yung anak nila na hindi mabigay yung pangarap nila para sa anak nila. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa mga nag-help din po sa parents ko. Yun din po, nagpapasalamat din po ako dahil nagka-work din po yung mami ko. Which is natutuloy niya po yung pag-provide sa amin. Tapos nagpapasalamat din po ako na bumalik po yung TES. Kasi kung hindi po babalik yung TES, hindi na po talaga ako mag-aaral yan. So, yun po. Kaya masaya din po ako na yung matagal ko pong pinag-pray na 4 years ko pong pinag-pray, nakamit ko din po siya, yan po yung award ko na yan. At matagal ko din pong pinag-pray na makapagtapos ng pag-aaral kahit na mahirap po. So yun po, maraming salamat po. Yan, super blessed po sa lahat po ng nag-testimony. At alam ko po na hindi lamang po sa mga nag-testimony ang nakakita po ng, or naka-experience po ng kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi po sa lahat po tayo na nandito. Amen. At alam ko po na marami po ang gusto mag-testimony. Maaari nyo na lamang po itong ipahayag po sa mga, sa Bible study or sa mga meetings po. At ngayon po, tayo na po, at tinatawagan ko na po ang magpapahayag po ng salita po ng Diyos. At palakpakan naman po natin si Tita Kay na mag-share po ng salita po. Sige po, lahat tayo ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin natin Proverbs chapter 9, verse 9. Ayan. Siguro we can read from 9, 10, 11, and 12 yan. 9 to 12. Proverbs chapter 9, verse 9 to 12. Although, dun lang talaga tayo sa Proverbs 9:9 mag-focus. Yan. So, if you see Proverbs chapter 9, verse 9, can you say amen? Yan. So, let's read the word of God. Ang babasahin ko po ay NLT version. So yan, maybe magkakaiba tayo na magiging version, no? Pero this is the version that I will be reading this morning. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. So when you give instruction to a wise man, kapag daw nagbigay ka pag tinuruan mo yung isang tao na matalino, siya ay lalong magiging matalino. Yeah. So kapag may tinuturuan ka, tapos hindi siya naging matalino, alam na this. and teach a righteous man, and he will increase in learning. So kapag ang isang tao na tinuturuan natin ay matuwid, ibig sabihin, sinusunod niya yung katuwiran ng Panginoon. Ang Lord ang nag-guide sa kanya. Mag-i-increase or madadagdagan yung kanyang kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, sa Diyos nagmumula ang tunay na karunungan. Yeah. And the knowledge of the Holy One is insight. So, ang talagang kailangan natin, ang talagang tunay na source ng karunungan ay ang ating Panginoon, ay ang ating Diyos. For by me, your days will be multiplied. Ayan. So maraming mga tao, gusto nila madugtungan yung buhay. Lahat tayo may hope, no? Na bukas, meron pa. That's why we are preparing. May mga plans tayo sa life natin. Kasi we think na bukas available pa yung bukas natin, ganyan. Pero yung totoong pag-multiply ng araw, yung araw na may kabuluhan, yung araw na may sense, galing yan sa Diyos. Kaya minsan, di ba parang sabihin mo sa sarili mo na, ano ba yan, lumipas lang ang araw, lumipas lang ang panahon, ang bilis lang. Bakit parang walang nangyari? You have to reflect sa sarili mo,
sinama ko ba yung Diyos dun sa mga panahon na yun? Kasi if yes, ang lahat ng dumaan na panahon, may kabuluhan, may tatak, may contribution. Kasi galing yan sa Panginoon. So sabi dito, and years will be added to your life. If you are wise for yourself. If you scoff, you alone will bear it. Ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay matalino, yung wisdom mo nagmumula sa Panginoon, yung wisdom na galing sa Panginoon, i-reward ka. May reward siya. Once na in-apply mo yung salita ng Diyos sa buhay mo, meron siyang magandang reward na nangyayari sa life mo. May makikita ka, may something fruitful. In the meantime, kapag ka naman yung wisdom na in-apply mo sa buhay mo ay hindi galing sa Panginoon, ang sabi dito, you alone will suffer. Diba? Meron bang nag-suffer sasamahan ka ng ibang tao na ay talagang nagsasuffer ka, pa-join. Pa-join naman, malungkot ka ngayon, pa-join naman. Sobrang saya ko lang, gusto kong mabawasan yung yung kasayahan ko. Pa-join ako sa kalungkutan mo. You feel lonely, pa-join naman. Gusto ko ding maging lonely for today's video. So, ganun siya. You will experience suffering and you will experience it alone. Ang ibig sabihin nun, sabi nga ni Ate Cas kanina, sabi ni Ate Kyla here, binubulong niya na, when you suffer the consequence, ikaw talaga yung number one na naaapektuhan nun. Bonus na lang yung inaapektuhan mo rin yung ibang tao. Nandamay ka pa talaga. Ganon. So, but in reality, the suffering of the consequences, you will bear it alone. Mag-isa ka lang. But, even though you feel alone, you are not really alone. Because even in the times of discipline, pinag-aralan natin last time, even in the times of the consequence, even in the times of failure, God is still with us. Yan. So tara po, manalangin po tayo. Tapos na po. Apakabilis no? Sige, tara po. Hallelujah. Father in heaven, tunay nga po na karapat-dapat kang papurihan at pasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Lord, sa mga pinagdadaanan po ng aking mga kapatid sa pananampalataya na kasama ko dito or kasama namin online, Panginoon. Maaaring ang iba sa amin ay nakareceive ng magandang balita, maaaring ang iba sa amin ay nakareceive ng hindi magandang balita, Panginoon. Alam po namin na sa anumang pong season ng life namin, you are with us, Panginoon. Alam namin na sa anumang season ng life namin, patuloy mo po kaming pinagkakalooban ng karunungan, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay mai-apply namin sa aming buhay, Lord. Salamat, Lord, sa mga challenges na napagtagumpayan namin, O God. Salamat din po sa mga new challenges, Lord, na nagpapatatag sa amin, na nagbibigay sa amin ng karunungan, na nagbibigay sa amin, Lord, ng tunay na purpose na nagmumula sa inyo. At alam namin, Panginoon, that we are already victorious sa inyo pong side, O Lord God, because you are our ally, Panginoon. Ikaw yung kakampi namin. Sabi nga po kanina sa binasang salita ng Diyos, ng presider namin na si God, Lord, sabi po sa kanyang mga salita, sa inyo pong mga salita, O Lord God, na yung life po na meron kami dito, Panginoon, bagamat, Panginoon, minsan iniisip namin, Lord God, na pag-aari namin ng oras, pag-aari namin ng resources, Panginoon. But still, O Lord God, kami po ay steward lang, Lord God. And bilang mga steward, Lord, nandito kami ngayon, nais namin, Lord, na magpaturo sa inyo, nais namin na magpagabay sa inyo, O Lord God, sapagkat ang karunungan po, Panginoon, ay sa inyo lamang po talaga nagagaling, Lord. Hindi ito galing sa sarili naming kagalingan, sa sarili naming talent, ability, Panginoon, o maging sa ibang tao, Panginoon. This may be channel, Panginoon, pero ikaw pa rin po ang pinaka-source namin. Kaya naman po, I pray na ang bawat isang nandito ay patuloy na magbabad sa salita ng Diyos, patuloy na magbabad sa inyong presensya, O Lord God. And may the Holy Spirit continue to touch the heart of each and everyone na nandito, Panginoon. Ihanda niyo po yung aming mga puso, Lord, sa pagdating ng inyong mga salita, which is two-edged sword,
ang iyong mga salita na buhay, Panginoon. Mahanda nawa, Lord. Kung ito man po ay correction, kung ito man po ay teaching, kung ito man po ay review, kung ito man po ay training, Panginoon, I pray God na maging matatag kami, maging handa kami, Panginoon. At ang lahat ng salitang nagmumula sa iyo, Lord God, ay ma-apply namin sa aming buhay. At nang sa ganun, Lord, kami po ay lumakad sa iyong katuwiran. Maraming salamat po. Ano man pa pong mangyayari sa umagang ito, Lord, dinideclare namin na ikaw ang pangunguna, ikaw ang maitataas, ikaw ang mag-glorify. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, thank you po. And I just want to appreciate yung ating mga mamshies. Di ba sobrang mukha silang baget, si Sis Margie, si Tita, si Nanay Abe, di ba? Grabe, si Sis Joy, o diba? Kaya naman, ano bang ginagawa? Tara na, babad na sa salita ng Diyos. Zumba na, o diba? Nagpa-plug po ako, yes, if you are available, pwede po kayong mag-zumba dito. So, ano lang, free siya. Wala kang babayaran kahit 5. Ayan. So, ngayon let us start yung pagpapatuloy ng pag-aaral natin. I think this is the last. Ito na yung last dun sa ating Teachable series. So I really hope that may na-impart sa bawat isa. Unang-una maunawaan natin na wala pa tayo sa totoong level ng pagiging teachable. Kahit na aming edad natin, we still need to learn, we still need to grow. Marami pa tayong pwedeng matutunan. At syempre, bilang sa atin naman na may mga natutunan na, sobrang saya na yung natutunan natin ay maibahagi natin sa ibang tao. Yung mga natutunan natin mula sa Panginoon na baka mamaya kung saan-saan nilang natutunan tapos mali-mali pala, dandamay pa tayo ng ibang tao. So before I begin, share ko lang yung isang experience. I think na-share ko na to pero i-share ko siya ulit in relation dito sa pinag-aaralan natin. Most especially sa youth, I think na-share ko na to. So, long time ago, single pa ako that time. So, long time ago, single pa ako doon. And, nagwa-one-to-one ako. So, yung one-to-one kasi is, ay isang uri ng pagtuturo, isang method or style na kung saan, ang klase ng pagtuturo mo ay sa isang tao, nag-i-impart ka. Siya lang. So, sobrang ganda ng one-to-one kasi walang ibang kaagaw, makakapag-share siya sa'yo, kayong dalawa lang, lahat ng mga hindi niya mabahagi sa ibang tao, mababahagi niya sa'yo. So, isa yun sa style ko as bilang isang nag-share or nagtuturo ng salita ng Diyos. So, ganito kasi siya. Di ba yung binasa natin kanina sa Proverbs 9:9, sabi dito ay, give instruction to a wise man and he will still be wiser. So, yan. Yung teaching style or method, I think makaka-relate si Sis Joy dito bilang teacher siya. Iba-iba siya. Depende sa kung anong level yung tuturuan mo. Depende din sa kapasidad ng tinuturuan mo. So, kunwari, yung mga grade 1, ito yung mga tuturo kasi grade 1 sila. Ngayon, yung sinasabi ko namang kapasidad, napapansin nyo ba na sa mga school may section? Lalo na sa mga science high school, meron silang specific na section na tinatawag na cream of the crops, na talagang piling-pili salang-sala, na pag nandun ka, iba daw yung pinag-aaralan, iba yung curriculum nila, kasi iba eh. So, ganun siya. Nagigets niyo ba? Kaya naging ganun yung sitwasyon. Kasi syempre, kawawa naman, halimbawa, siya sobrang galing niya sa algebra. Yung algebra, pag pinag-aaralan nila yung sino may gusto ng calculus? Sino may gusto niyan? Algebra na lang. Chemistry, ganyan. So, sila yung tipo ng tao na pag tinuro mo yung algebra, kakaturo mo pa lang, pag nagbigay ka ng another example, nakataas na lahat ng kamay nila. Alam na nila. Okay? Paano kung hindi ka ganun? Tapos sila, ang mangyayari sa'yo is maliliit ka, tama? And eventually, magkakaroon ka ng low self-esteem. Na bakit sila ganun? Bakit sila talented sa ganun, ako hindi? So, mako-compare mo na yung sarili mo. Kaya,
mahalaga bilang nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, matutunan din natin yung mga iba't ibang klase ng teaching style. Sige po, pag nagkaroon tayo ng time, promise ko, lalo na sa kids church teacher, tuturo ko po sa inyo yung iba't ibang klase ng teaching method and teaching style. Kaya sobrang importante na intentional ka sa pagtuturo. Kasi aalamin mo kung ano yung level or yung capacity niya. For example, tayo dito sa church, titignan mo rin kasi yung level of faith niya. So yung level of faith niya, makikita mo yung unang-una sa family background, grabe magturo ng salita ng Diyos na akala ng iba, parang basta ganun ka lang, halabira, nakabasa ako ng Word of God, pwede na ako magturo. Talagang, if you are intentional, kailangan mong i-check yung mga ganung bagay para mas maging madali sa'yo yung pagtuturo. So may iba't ibang method at may iba't ibang styles. Una, kasi syempre, yung background, yung kakayahan, yung character ng isang tao. So marami pa. Kaya sobrang importante na ma-analyze mo asang level na siya. So going back to my kwento, so that time, may binawantokan ako, that time, ang age niya ay 16 years old. Okay, 16 years old. So nung binawantokan ko siya, shinare niya sa akin na siya ay babae, by the way. Kasi nagbawantukan lang ako sa isang babae. Hindi ako pwedeng magwantukan sa isang lalaki. Kahit ngayon, may edad na ako, tas mas bata, hindi pa din talaga. Kasi para maiwasan lang natin yung pagpasok ng kaaway. Kasi entry point yun. So, ganun. Lagi tayong mayroong boundaries. Yeah. So, meron akong isang binawantuan. And as a 16 years old, na-share niya sa akin na may nangyayari sa kanila ng boyfriend niya. And then sabi niya sa akin, gusto ko po na wala nang mangyari sa amin. So, binigyan ko siya ng mga gagawin niya and everything. Hindi niya ako nasunod. In short, hindi niya ako nasunod sa nang pangyayari niya. And then eventually, nabuntis po siya. And then eventually, nagkaanak na siya. Ayan. Ang nagustuhan ko sa kanya is nagpatuloy siya kay Lord. Nagpatuloy siya kay Lord, nagpatuloy siya sa pag-aaral. Eventually, kahit na may baby na siya, nakagraduate siya. So, nakagraduate siya, and eventually, yung boyfriend niya, pinakasalan siya. Hindi ko siya hina-highlight na, gawin niyo yan. Kasi tignan niyo, ang ganda na nangyari sa kanya. Ito yung bottom line dyan. That time, hindi niya ako nauunawaan kung bakit ko siya pinipigil gawin yun. Pero nung na-experience niya, nalaman niya na dahil nabuntis siya ng wala sa oras, nagkaroon siya ng anak ng wala sa oras, kulang yung time niya. Imbis na nag-aalaga siya ng baby, ibigay niya yung pagmamahal and everything, nag-aaral siya. So, ibang tao yung nag-aalaga sa anak niya. Sobrang difficult, di niya mabigay lahat ng pangangailangan ng anak niya. So, nakita niya yung paghihirap ng anak niya. In short, nandun na siya ngayon sa time na natutunan na niya. But sadly, yung consequence nandun na din. Diba? Pero mabuti ang Panginoon kasi niredeem siya. Grace yun ng Lord. And hindi lahat ng tao ganun ang nangyayari. Kaya mas mabuti pa, i-prevent. Prevention is better than cure. So ngayon, nakita ko lang, kaya ko lang siya na-share. Kasi nitong nakaraan, nag-share siya. Shinare niya sa Facebook niya na, youth, sana po maiwasan natin yung, pregnancy, teenage pregnancy. Di ba nakakatuwa na from being dati, ito yung kaalaman niya na hindi niya ako nauunawaan, na by the way, leader na din po siya ngayon. Bible study group leader na siya, nagpakasal na sila, everything, baptized na siya, so okay na. But we parted ways na. Hindi po ako nakipag-iwalay sa kanya dahil sa nangyari, hindi po ganun. Nabago po kasi yung church ko dahil umalis na ako sa area na yun. So ngayon, nakakatuwa lang na nakikita ko na ngayon nag-a-advocate siya ng ganun. And now she is reaching out to youth. Youth din yung hawak niya ngayon. Kasi para ma-share niya yung pagkakamali niya na huwag mangyari dun sa ibang kabataan kasi nakita niya yung effect sa sarili niya, effect sa kanilang mag-asawa, effect sa anak niya, sa next generation. So, that's why, bakit ko siya na-mention? Kasi, nakalagay dito, instruct the wise and they will still be wiser. Bilang isang nagtuturo ng salita ng Diyos or bilang isang nagtuturo kunwari sa school, nagtuturo ka sa company, or kung saan tayo ay maaaring makapag-impart
ng karunungan, ang sabi dito, napakasarap na magturo kapag handa na yung isang tao. So, yung mga ini-impart natin, we have also to check yung readiness ng isang tao. And dun din natin ibibase yung expectations, actions, and responses natin sa kanila. Kasi sometimes, di ba, halimbawa, sa youth, hindi lahat ng mga shinare ko sa youth, ginawa nila. Siguro sa 100% na shinare ko, mga 20% lang yung ginawa nila. Una muna nilang itatry, di ba may sinuggest ako, meron akong advice. Ang una nilang itatry, yung opposite na. Tama kaya iniisip pa nito, tama kaya si Teacher Kay, kasi gusto ko muna gawin yung opposite nito. So, yun. Pero hindi ako nagagalit, hindi ako nagtatampo sa inyo for the record. Masungit lang talaga ako, guys. Pero hindi talaga ako nagtatampo or nagagalit dun sa ginawa niyo. At the end of the day, it's your choice. You have a free will, it's your choice if you wanted to choose God or if you wanted to choose the pattern of this world. Ayan. So sa next slide natin, eto, what is our attitude towards correction and learning? So, ano ba yung, natin, pakiramdam natin kapag nako-correct tayo at kapag tinuturuan tayo? Ayan, niyo siya sa sarili niyo, parang i-analyze niyo siya. Kasi ang correction, lagi siya nangyayari sa life natin, lalo na kapag tayo ay nakikipag-communicate kay God. Lagi siyang may iko-correct sa atin. Araw-araw siyang may iko-correct sa atin. Kaya lang, nasa sa atin yun kung makikinig tayo sa correction ng ating Panginoon or if we will suffer the consequences later on. So, ang ganda nung na-share kanina ni Ate Cass na meron siyang, at hindi siya nahiyang i-share so that we can learn something from her experience na may ginawa siyang hindi maganda. Pero eventually, kinorek siya ni Lord. Although may consequence na. Okay? Pero niredeem siya ni Lord and it makes her a better person. Ganito kasi siya. Kapag ka sa school, sanay ka na magsinungaling, mandoktor, mandaya, mag-i-improve yan. Ganon ang kasalanan. And later on, i-reap mo yung mas mabigat na consequence. So at least ngayon, yung consequence na yun, pwede pa siyang makorek, wala pang ganong naapektuhan, pero paano kapag yung correction ng pagiging dishonest, panduduga mo, mapupunta na sa pang-i-scam mo ng ibang tao, mapupunta na sa panloloko mo, pandideceive, pandilinlang, na to the point na maapektuhan yung pangalan mo, pangalan ng kamag-anak mo, para saan yung cum laude? Kung balang araw, makikilala ka rin naman na nanloloko ng isang tao. At maraming ganun. Nakapagtapos ng mga may diploma at pinakamataas para na maaaring karangalan na maaaring matanggap ng isang tao, pero sa huli, hindi naman niya nagagawa kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. So nakakalungkot yung mga magiging consequence ng mga ganoong bagay. Huwag nating isipin, tularan, or parang gawing justification yung mga ibang taong sanay na. Kasi may mga ibang tao, sanay na sila sa ganun eh. Sanay na sila na pinapahiya sila, sanay na sila sa, sabi nga, dito daw sa Pilipinas, sobrang madali daw magpatawad ang mga netizens. Na, halimbawa, ngayon, si ganitong tao na balitaan nila, nagnakaw, nagkaroon ng maraming pamilya, ganun. Tapos kapag kunwari, dadating sa mamimili kung sino yung mga uupo sa pwesto o kaya kung sino yung mamamahala sa isang company, bakit nakalimutan na nila yon? Parang ganun. Huwag natin siyang gawin justification na, ay, makakalimutan din niya ng mga tao. Kasi makakalimutan siya ng tao, pero ang Diyos nakita kanya. Ang Diyos alam niya yun. And God is a God of justice. Naniniwala ako sa justice ng Panginoon na hindi man maibigay sa atin ng justice ng tao, pero ang Diyos ay mayroong tunay na hustisya. Yun. At siya talaga ang pinakamataas na judge na dapat nating katakutan, sambahin at igalang. Ayan. So sa next slide natin, ayan.
the wise and the folly. So, i-compare lang natin sila kasi sila yung tuturuan natin at pwedeng tayo yan. So, bilang nagtuturo, ito yung isang tao na wise, ito yung pinag-aaralan natin ngayon. The fear of the Lord is the foundation or the beginning. Pag sinabing foundation, di ba, ang isang bahay, pag matibay ang foundation, kahit anong klase, bagyo, hindi yan basta-basta matitinag. So yung kung wisdom mo ay galing sa ating Panginoong Jesus, you remember, sabi, si Lord Jesus Christ ang ating wisdom. And we have the mind of Christ. So kung si God, si Lord Jesus Christ, yung totoo nating foundation, ito yung katotohanan doon, that you are honoring and submitting to God. So halimbawa, kagaya ni Ate Cas kanina, sinasabi niya na, okay nga kung laude ako, pero hindi ko naman na-represent si God. Parang nakakahiya na cum laude yung nakalagay dito, pero sa likod nakalagay, cum laude, cheater. Diba? You will not be proud. Diba? Walang nakakaalam, pero yung sarili mo, hindi ka proud. May something, may void, may kulang. Ganon. So, dapat, ang totoong wisdom is sa lahat ng ginagawa natin, na-honor at nagsasubmit tayo sa ating Panginoon. A wise person humbly accept correction. So, bilang isang matalinong tao, tinatanggap natin yung mga correction na binibigay sa atin o pinagkakalob sa atin. Sometimes, it is a direct correction kung saan gagamit ang Lord ng tao to correct you. Sometimes nga, bata you will be humbled by kids. Batang-bata, pero pagka narinig mo yung wisdom na meron sila, parang, hala, mas matalino pa to sa akin. Sometimes, it's dun sa mga pangyayari. The correction will come sa mga pangyayari, sa season. So, we should humbly accept it na magpakumbaba tayo sa Panginoon. God, we need you in the season of correction. Kailangan ka namin, Lord, and teach me, Lord, how to correct it, and we can correct it by honoring and submitting to God. Yun. You cannot correct it by your own. You will be able to correct it if you will start honoring and submitting to God. Otherwise, ang mangyayari lang dyan is nililibing mo lang. Okay? So, nililibing mo lang siya, nandun pa din, pero tinatakpan mo lang. Eventually, aalingasaw din siya. So, babalik ka na naman dun. So, ngayon pa lang, you honor and submit God sa lahat ng ginagawa mo. Whether you drink, whether you eat, do it for the glory of God. Whether you eat, kasi di ba minsan nakakaalaman sa pagkain. Minsan, nagmamadali tayong kumain, ganyan, lalo na pag gutom na tayo, nakalimutan na natin i-honor si Lord sa pagkain natin, ganyan. So in whatever you do, whether, ang ibig lang sabihin nun is, kahit sa kaliit-liit ang bagay, ang prayer natin is sa maliit na bagay na yun, na honor natin ang ating Panginoon. Ayan, so because those who seek wisdom benefit themselves. That's the reality of life. If you are seeking wisdom from God, eventually, you will reap benefit and rewards from it. So, let's start. So, saan tayo magsisimula? Kay God. So, did you start your day with the Lord? So, di ba, yan yung question sa atin. Did you start your journey, your day kay God? Yung career mo, did you start with God? Yung plans mo, did you start with God? Always start with God. That's the beginning. So, i-lay down mo kay Lord, these are my plans, Lord. Galing ba to sa'yo? Huwag nating ipilit yung sarili natin. That's why, sobrang importante na naririnig natin ang ating Panginoon. And it happens by constantly. Kapag constantly tayong nakikipag-usap sa Kanya. Kasi pag constantly nakikipag-usap ka sa Kanya, kabisado mo na yung boses niya. Kapag po kayo tinawagan ng asawa nyo, sorry, yung asawa ko kasi tinatawagan ako, lagi siya nagbabago ng buhok. Hello? Hello? Pwede ba ganito? Pero yung reality, di ba? Pagka, yung boses ng asawa mo, ng mahal mo, ng anak mo, alam mo siya. Alam mo siya yun eh. Ay, huwag mo akong maloko-loko ha. Alam ko ikaw yan. Kasi lagi mo siyang kausap. Pero yung mga classmate natin, kaibigan natin na matagal natin hindi nakakausap, di ba pag biglang tumawag sa'yo, wait lang, sino ka ba? Lalo na pag hindi nakasave sa phone, di ba hindi mo na sila matandaan, hindi mo matandaan boses nila.
how much more kay God? So if you will constantly na makikipag-usap sa Panginoon, kagaya ng isang sheep, kilala mo ang boses ng shepherd mo. So constantly, kasi baka mamaya naliligaw ka na. Ibang shepherd na pala yung sinusundan mo. Yan. So sa next slide natin, ayan, don't be like a folly. Yung wise kasi, as the Bible says, the wise man has a good foundation. Okay? Naglalagay siya sa matatag na foundation, which is bato. In the meantime, yung folly, sa sand, siya nagtayo ng bahay. So sa lupa na madaling maguho. So di ba, agad-agad may isip mo, hindi maganda yung foundation niya, in the long run, guguho yan. So yan. Next slide natin. Ang isang tao na folly, lagi ang lahat ng ginagawa niya, it will leads to distraction. So if you have set of friends, at napansin mo na yung palagi mo sinasamahan, pag ganon, laging ganon ang wala sa Panginoon, hindi niya kinakonsult ng Panginoon, siguro it's about time to have some boundaries. Hindi ko kasi sinasabi na totally iwanan natin kasi mayroon din tayong mandate na to fish for people. So ayoko kayo na encourage na, totally niyo siya, i-cut off and everything, no. But sa timing ng Panginoon, it will come na you will be able to reap harvest as you continue to plant seeds sa tao na yun. But then, you should have some boundaries dun sa tao na yun. Or sa company na yun. Or sa set of people na yun. It could be something like that. Hindi lang siya parang isang tao. Sometimes it's a company. Halimbawa, yung company na pinagtatrabahuhan mo, hindi na pala okay. So, lumalabag sa batas. Do you want to continue working for that company? Walang tamang bad. Diba, natatakot ako. For example, may mga company na, sa mga driver, may mga company na kahit pagod na yung driver nila, sige, basta kumita kami sa inyo, pagod na yung driver nila and everything, walang tamang rest, hindi sila pinagre-rest day. Do you want to continue to working with, if you are a driver, do you want to continue working with that company? You will say no, but a lot of driver will say yes. Kasi iniisip nila, wala nang magandang company na makakapagpasahod. Naiintindihan niyo po? Sometimes it's very difficult to make a decision, especially if it involves resources like salary, money, mga ganoong bagay. But then, kailangan tignan mo din yung bigger picture. Kagaya ng mga ganong pangyayari na sometimes nai-involve sila sa accident. So, if hindi sila makukulong, sila ay mamamatay. Eventually. And sometimes yung mga overwork na hindi ka na makakapag-rest na company. So, ang tendency naman ng mga ganun is magsasuffer yung health mo later on. Na hindi man sa ngayon, nakukulangin pa yung lahat ng mga inasam-asam mo na benepisyo or mga sahod. Ganun po. Kasi once na may red flag, mag-isip ka na talaga. Yun yung talaga. Kailangan makita mo yun eh. Ano yung red flag dito sa sitwasyon na to? Ano yung red flag sa company na to? Ano yung red flag sa tao na to? Tingnan mo yun. Kasi maybe it's God's wisdom saying you na kailangan mo nang maglagay ng boundary dito. If you have to resign, if you have to look for a different company or different set of people, then by the wisdom of God, magawa mo siya. Wag bago dumating yung at mag-suffer ka dun sa consequences. For example, yung driver na yun, once na namatay siya or nakasagasa siya, naka-aksidente siya, yung company ba yung makukulong on, sa totoo, in reality na nangyari sa life natin, yung company ba yung makukulong? Hindi. Yung driver pa din. Pero yung isa sa mga root cause kaya nangyari yun is because of the bad system ng isang company. Naunawaan niyo ba? Pero naunawaan ko kayo kung dadating yung point sa life niyo, which I also experienced na napakahirap
mahirap umalis sa isang kumpanya. Yan, lalo na yan, mga magtatrabaho. Sometimes, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, you will settle for less. Magkatrabaho ka lang, mairaos mo lang, kahit na pinapagod ka, and whatever, na inaabuso ka na, sige lang. Kahit na hindi na makatarungan yung ginagawa sa'yo, sige lang, I understand. But I'm praying for you, sa inyo, na maaring maka-experience nito, o maaring na-experience ito, na bigyan kayo ng kalakasan ng loob ng Panginoon, na sumunod pa rin sa Kanya. Yun. So, sa next slide natin. Ayan. So, yung context kasi ng verse na to, if you want to I really recommend you studying it further kasi yung binabanggit ko ngayon ay Proverbs chapter 9, verse 9 lang. But if you will read it, makikita mo talaga na ang sarap maka-receive ng wisdom galing sa Panginoon. Sobrang payapa, sobrang yung joy, sobra yung timing na ang ganda ng timing ng Lord. If a person will only submit and understand God's timing, sobrang smooth, sobrang peaceful na mangyayari. Yan. So, if you will choose the invitation of a folly, kapag ini-invite ka ng isang folly, mag-isip-isip ka na. Kasi isipin mo ano yung possible loss and possible consequences na maaaring maidulot nito sa iyo. So, you really have to lay down kay God. Pero kasi, kumbaga, sabi nga ni Vico Soto, kunwari ganun, nakikita mo na yung mga ganoong bagay na gumagastos siya ng malaki and everything. May mga nakikita ka na na invitation from that kind of person na kitang-kita mo na yung layunin niya eh. Kung ba't niya yung ginagawa sa'yo, kitang-kita mo na yung layunin niya. Layunin niya na sirain ang pamilya. For example, layunin niya na ipahamak ka, malinlang ka, maisahan ka, paglaruan ka, abusuhin ka. Kitang-kita mo na yun eh. Bakit kaya nahihirapan tayo na i-refer yung sarili natin sa mga bagay na pinapakita na talaga ng Panginoon? So, I really hope and I'm praying for each and every one of us na whenever we are being invited by a folly, I pray for God's intervention. And I really pray na makinig tayo sa intervention ng Panginoon. Do you see the intervention of God? There are a lot of things na nangyari sa atin na kung hindi nag-intervene si God, saan ako pupulutin? And nakita mo ba yung minsan na binaglit mo yung intervention ng Panginoon? Sising-sisi ka, no? Sising-sisi din ako. Kaya sobrang sarap sumunod sa Panginoon. Yan. So sa next slide natin, ayan. So, the mirrors the way God invites us to seek Him and live wisely. Ibig sabihin, yung wisdom, si Lord, si God, ini-invite niya tayo na siya yung hanapin natin. Sa lahat ng sitwasyon, Lord, nasan ka? Sa good situation, Lord, nasan ka dito? What do you want me to do? Bad situation, Lord, nasan ka dito? What do you want me to do? And God is inviting us to live wisely. Mabuhay ka ng may karunungan. Ang karunungan ng Panginoon sobrang available. Araw-araw mo lang kailangan basahin kasi nakakalimutan natin, di ba? Sa lahat naman tayo na dumadaan sa pagkalimot. Pero, napakasarap na mabuhay kung etong salita ng Diyos yung ating magiging pamantayan at gabay. Ayan. So, sa next slide natin, kapag ang isang tao ay matalino, isa sa mga karakter nila ay teachable. So, as we end the series, ito yung susunod na pag-aaralan natin, no? Yung humility in learning. Kasi it takes humility para matuto. Kasi, lalo na pag marami ka nang nalaman sa life, di ba? Parang feeling mo, alam mo na lahat, ganyan. Pero, do not assume that you know everything. Sobrang yan yung isang-isang bagay na dapat never ina-assume ng isang tao. Na feeling mo, alam mo na lahat. Kasi marami pang karunungang nais ibigay ang Diyos
sa bawat isa para tayo ay maligtas sa nakaambang panganib. Kasi naalala nyo yung verse sa Bible that the sin, that the enemy is like our roaring lion na nakaabang. They are always present. Una pa nga siya sa atin, di ba? Tulog ka pa, nagpaplano na siya. Paano ko ba sisirain yung araw nito? Paano ko ba sisirain yung buhay nito? Paano ko ba nanakawan to? Paano ko isisiro to? Paano ko ilalagay siya sa sitwasyon na kung saan ayaw na lang niya mabuhay? Nakaabang siya. Yun yung gusto niyang mangyari. So, huwag natin yun hayaan na mangyari. So, live wisely. You can live wisely if you will live in God's presence. If you will submit and honor God in everything that you are doing, you remain teachable. Ayan. So, sa next slide natin, eto. Isa sa natutunan ko kasi dito sa pag-aaral ko ng Teachable series is ang isang tao na nakakakuha ng wisdom mula sa Panginoon ay lalo siyang lumalakad sa katuwiran. Hindi yung hindi siya yung tipo ng kapag matalino ka, sobrang dami mo nang alam na Bible verse, to the point na kahit sino pa man ang umarap sa akin, kaya kong makipag-debate sa inyo. O di naman kaya, kapag ka sobrang talino mo na, sobrang dami mong narating, sobrang dami mong na-achieve, ang dami mong parangal. Ito mga bagay na to, thankful tayo. Halimbawa, na-experience natin yon na parangalan tayo, maging channel tayo ng testimony ng Panginoon, no? Pero ang totoong wisdom na nagmumula sa Panginoon ay yung ma-apply natin yung mga salita ng Panginoon at lakaran natin yun. So magkakaroon tayo, lalakad tayo sa tinatawag natin na makipot na daan. So ready ka na bang maglakad sa makipot na daan? Dahil mahirap. Hindi kasi talaga ganun kadali na lakaran ang salita ng Diyos. At dapat kapag naglalakad ka, dapat si God talaga yung kasama mo. Si God yung nagtuturo sa'yo, si God yung nag-guide sa'yo. Kasi diba, siya nga yung, anong tawag dito? Yung sa ox, pamatong, yun. Diba yung pamatong, ilan ba kasya doon? Ilang ox ba yung kasya? Diba dalawa lang sila? Isang nagtuturo at isang tinuturuan. So kailangan, make sure as you walk, si God pa din yung kasama mo doon. Baka iba na yung nagtuturo sa atin. At iba na pala yung nilalakaran natin na daan. So nakakalungkot. So dito makikita natin na ang totoong katuwiran, hindi yung tinataas natin yung sarili natin. Kaya nga, sobrang gandang mapag-aralan natin yung humility sa susunod na mga panahon. Kasi may tendency naman na maging self-righteous tayo. Na parang feeling mo, ang galing-galing mo, feeling mo, lahat ng sinasabi mo, yun ang tama, yun ang dapat mong gawin. Kaya nga pag nag-share ako, like ko sinasabi, ito po sinishare ko is general. So general siya. General principle galing sa Bible, but yung application, how you will apply it sa life mo, kay God galing yung wisdom. Paano ka magiging mabuting ina? Paano ka magiging mabuting empleyado? Paano ka magiging mabuting esposo? Diba? Esposo. May kumagagawa ng salita niyo. Husband. So, paano ka magiging mabuting minister? Paano ka magiging mabuting volunteer? Paano ka magiging mabuting citizen? Si God pa din, kay God pa din manggagaling yung wisdom na yun. So, dito lang kasi para pinakita dito, dun sa example ni Apostle Paul, no, na si Apostle Paul, pag tinignan mo yung criteria niya sa Philippians, makikita mo talaga na, wow, Lodi, kumbaga, doctorate. Parang gano'n sa panahon natin. Doctorate na siya, PhD, katakot-takot na awards, mayaman. Kasi paano umabot ka sa ganang estado, may kaya ka. Dual citizenship. Canadian citizen ka na, Philippine citizen ka pa, bongga. Dual citizenship siya, diba? So, kumbaga, marami siyang pwedeng ipagmalaki sa life niya, but in the end, sinabi niya lahat yon basura. Sabi niya yon. In the end, lahat yon, I think these are, wala lang yan. Compared dun sa nakuha ko. Ang nakuha ko is yung relationship ko with our Lord Jesus Christ. So, we are so blessed to have this kind of intimate and loving relationship with our Lord Jesus Christ.
Yan. So, sa next slide natin. Ito, ano to? Practical example na parang self-checking lang. Pero hindi ko sinasabing, kumbaga, ito talaga, ito na yun. Ito lang yung kailangan mong i-check. Hindi naman sa ganun. Pero kumbaga, I prayed na sa area man lang na to, maipanalo natin si God. Una, we seek knowledge. Patuloy pa din tayo nag-aaral. Di ba gusto natin yan, Ate Kim, no? Yung hindi naman po sa ganun na parang, okay, kailangan mag-masteral. Pero kung tinatawag ko ni Lord na mag-masteral, mag-PhD, di ba? But we seek knowledge, unang-una sa Panginoon. Huwag kalimutang magbasa ng Bible at magdasal. Eto, sa area ng self-discipline. Gaano ka kadisiplinado? Kasi ang wise person, talaga, pinapractice niya yung discipline in all areas of a person's life. Eto, you start meaningful relationship. Meaning, you start a godly, positive, and supportive relationship. That's your goal. Hindi lang basta maka-join or maging in ka lang. It's not like that, but you always wanted to start a meaningful relationship. So, ang isang example nito ay mga Bible study or discipleship group na I really hope na yung bawat isa sa atin maging intentional. Sabi ko nga, kunwari itong mga youth na to, naiintindihan ko kung balang araw, iiwan nyo na kami, gano'n. I know, marang gano'n. Naiintindihan ko yun. Okay, go, spread your wings. Yan, sige, go as further as you want. Kung gusto mong makarating na Timog, Hilagaw, Kanluran, kung gusto mong makarating sa Batanes, kung gusto mong makarating sa Singapore, sa Macau, sa Hong Kong, kung gusto mong makarating ng Canada, United States, Australia, New Zealand, go ahead. Disneyland, why not? So, Japan, North Korea, South Korea, Switzerland, Europe. Sige lang. I will support you, I will pray for you. Never ko kayong itatali na ganito, ganyan. Sinabi ko na sa inyo yan. Basta, ang sinasabi ko lang sa inyo, saan man kayo makarating, magpatuloy kayo sa Panginoon. This is not a good vibe. Ba't ganun Hindi. Ready lang kami. Nire-ready ko lang. Sabi ko nga sa inyo, Stepping Stone Church tayo. We are praying for you guys, promise, na at lagi niyong isipin na meron kayong bahay na babalikan. Oh! Ayan. Ganun talaga, pag tumatanda na nagiging madrama. Ayan. Basta yun lang talaga na sana mag-communicate pa din kayo. Hindi lang po sa youth, even sa kahit kanino man po na halimbawa ganun mangyayari. Sana mag-communicate pa din kayo, ganyan, na if you need kausap or parang may time. Hindi ka pa hindi nag-reply. Ayan. So, ganun po. And then, a wise person, save, invest, and live within their means. So, ibig sabihin, ma-manage ka ng resources mo properly. So, eto, taking responsibility, ibig sabihin, kapag may nagawa kang kasalanan, inaamin mo, pero hindi natatapos sa pag-amin lang. You take action to correct it. Hindi yung basta umamin ka lang, tapos na, gano'n. Pero hindi, kailangan, we show that we learn from it. And we are taking responsibility, walang excuses. Parang, di ba, siya kasi siya yung gano'n dahil sa ganito mahirap lang ako wala akong time gano'n, hindi gano'n. Nagkulang po ako, ganyan. Example, kanina, si Kuya Gab, nalulungkot siya kasi hindi niya na perfect. Kumbaga, meron siyang mga lapses, meron siyang mga mistake, ganyan. Actually, nung nandun ako sa likod, yes, may nakita ako. I should take note of that as a leader. Right? Yung mga kailangan i-correct sa kanya, ganyan. Pero unang-una ko sinabi, nagkulang ako. Kasi ako yung isa ko sa mga nagtitrain sa presider So, meron akong kakulangan kung ba't ganun yun nangyari. So, kumbaga, I take responsibility. Hindi yung pagdating ni Kuya Gab, yan? First time mo, ganyan. Hindi ka nag-practice. So, di ba? So, hindi ganun. Kasi as a leader, you also have to take responsibility. But, hindi ibig
ibig sabihin nun na you will stop yung impartation or teaching na nakita ko, ay mahina pala si Kuya Gab sa ganito, gano'n nga i-presider yan, sasakit lang ulo ko. Hindi. As a teacher, tuturuan ko siya. Yun yung nasa heart ko na gusto ko siyang matuto. And balang araw gusto ko, makapagturo din siya sa iba. Like sila Ate Kyla, sila Ate Ka, sila Ate Kim, Elisel, and lahat ng youth na nagagamit ng Lord. Yan. So sa next slide natin, ayun lang. Siguro ang isa lang anin ko dito yung health. That we have to take care of our body. So I'm so happy na ngayong June, ayan, siguro dahil nagtitipid rin ako guys ha. Pero sobrang saya ko na hindi ako gano'ng, siguro 1 or 2 lang ako kumain sa fast food. Yay! Woo! Jollibee, sino ka ngayon? Sobrang gaan sa pakiramdam na hindi ka nag-fast food, na hindi na ako gano'ng nagkikrave ng mga ganon. So, and ano naman, di ba, low carb nga po ako. So, kumbaga, hindi rin naman kami, ako personally, hindi ako totally walang carbs. Pero low. Kumbaga, mababa lang. Hindi ko hangarin kumain ng mga kanin or anything na ma-sugar. Sa coffee ko, wala akong sugar. Black coffee lang, ganyan. Basta maka-coffee lang. Parang weird na sa akin yung lasa ng sobrang tamis na mga bagay. So, ganun lang. And then, ayan, alam mo ba? Alam niyo ba? Hindi, maraming nagtatanong dun sa halo-haloan namin. Bakit daw hindi ako tumataba? Halo-halo yung business namin. Ganun talaga. Kaya alam mo po, totoo po, nakakonsensya talaga ako. Kasi lahat ng negosyo ko has something to do with pagtaba. Example, ayan, August na, bibingka, puto bumbong, burger, mga pampataba. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na, hindi, minsan-minsan lang naman sila kakain niya. Pero totoo naman, kumbaga, usually naman po, yung mga kumakain doon is hindi na, hopefully. Pero paano, hindi lang pala sa amin bumibili, no? Pero, yun po, parang kumbaga, sa totoo lang, syempre, malungkot ako na ganun yung nangyari, pero pag kumikita, masaya no? Pero, kaya nahiya din ako, kung mapapansin niya, hindi ko siya sobrang pinopromote na bongga kasi nakakahiya din talaga. So yun, ang sinasabi ko na lang din po dun sa mga bumibili, kasi may mga nagtatanong nga din po na gano'n na, bakit gano'n nagtitinda ka ng halo-halo, tapos hindi ka, wala kang bill, ginaganon ako. Sinasabi ko na lang, unang-una syempre, mind your diet. Di ko naman sinasabing totally wala. Parang ang lungkot naman ng buhay na walang donut, walang fried chicken. Di ba? Malungkot yun. Pero, lahat ng sobra hindi maganda. 1. Number 2, huwag kalimutan yung exercise. Conscious ako in terms of walking and jogging. I have to have, pero dahil nasa 40s pa lang naman po ako, I have to have 10K. 10K steps per day. Dati nung hindi ako consistent, nagsasend ako lagi kay Ate Kyla. Kasi I want someone to check on me na naka 10K ka ba ngayon. Pero ngayon kasi consistent na ako. Parang kahit hindi ko i-check, ay naku, 10K na ako, ganun. Parang sanay na yung katawan ko. So yun, so ayan, pagsasayaw, Zumba, sobrang importante. So, pag tinake care natin yung body natin, hindi lang po yung body. Siyempre, kailangan din yung mind. Kasi kapag mayroon kang emotional issues, nagiging dahilan siya para hindi mo alagaan ang sarili mo. Mag-i-stress eating ka, magkakaroon ka ng mga, hindi ka makakatulog ng maayos. So, di ba? So, very important. So, again, kay God do it yun. Sobrang importante ni God sa life natin, di ba? Ayan. So, sa next slide natin, eto na. As we end, so, application, unang-una, right response. So, being a wise person, you have to have a right response. So, always choose God. Inong sasabihin mo, sa faith mo, sa iniisip mo, si God talaga lagi yung mauna, si God yung mag-lead sa atin. Number 2, we must seek for wisdom. So, hanapin natin ang ating Panginoon. And lastly, apply. Kasi hindi siya talaga matuturing na wisdom kung
walang application. Head knowledge lang siya. So, yun lang po. Thank you so much, everyone. Let us all stand. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Yes, God. We worship you, Lord. Patuloy nga po kaming lumalapit sa inyo, aming dakilang Ama. Aming Ama na mapagmahal, aming Ama na mapagkalinga, full of grace, full of mercy, Lord God. You are a good, good Father. You are a good Shepherd. Thank you so much for being our light, for being our bread. Hallelujah. Lord, maraming salamat that as we end po yung Teachable series, Lord, sobrang dami naming natutunan. We need you, God. Kailangan ka po namin sa aming buhay. It's very difficult, Lord, na maging teachable, but we know that all things are possible to a person who believes. And we believe in you, our Lord Jesus Christ. We believe, Lord, na your wisdom, Panginoon, ang magpapakawala sa amin sa mga chains, Panginoon, sa mga sins na nagpapahirap sa amin, sa mga extra baggage, sa mga guilt, sa mga consequence na nagsasuffer kami, Panginoon, ngayon. I believe, Lord, that you are already in action. Na kumikilos ka, Panginoon. And we just need to submit, we just need to honor you, O God. I pray, God, that moving forward, I know, Lord, that at some point we made a mistake, we fall short, Panginoon, and for that, we are humbly asking for forgiveness, O God. And as we receive your forgiveness, Lord, we wanted to receive your word. We wanted to receive wisdom from you, Panginoon, as you have said, Lord, that you are a generous God and you give wisdom to whoever asks for it. So right now, Lord, we are asking for wisdom, Panginoon. Wisdom on how we can say no to sin. Wisdom on how we can be bold in sharing the gospel. Wisdom on how we can take good care of our body. On how we can manage our resources as your steward. On how we can fulfill our roles and responsibility sa bahay po, sa church, sa community, sa company, Panginoon. I pray, God, that in everything we do, Lord, you'll be able to represent you. You'll be able to give glory to you, God. And as we go home, Lord, I know that your presence is with us, God. May your favor and blessing and protection be upon each and everyone na nandito, and even those who are kasama namin sa online, Lord. We're praying for healing, Father God. Healing, Lord, physically, emotionally, mentally, O Lord God. Especially spiritually, Father God. We are declaring complete healing, Lord, and we're even declaring, God, complete restoration, Lord, of whatever the enemy has broken, Panginoon. And we are praying, God, and we are declaring that you are our great Redeemer, Panginoon. Ano man po yung ninakaw ng kaaway, ibabalik niyo po sa amin, Panginoon. As we continue to abide in you, Lord God, I know that Jesus Christ will always be our reward, that Jesus Christ will always be our companion, our friend, and our Lord and Savior. I pray, God, that in everything that we are going to do, we are going to say, I pray that it is the Holy Spirit who will speak and work before us, O God. Salamat po, Panginoon, and everything, Panginoon, na pinagdadaanan ng bawat isa, nililift up ko po ito sa inyo, Panginoon, and I believe that you are God who answers our prayer. So, Lord, we are waiting for the answers of our prayer. May magkaroon po ng clarity sa bawat isa. May everyone receive wisdom from you. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Sa mga natutunan po natin ngayong araw po, let's continue po to honor and praise our Lord po. Natatakot sa pangalan, ikatariyan ka palagi.
tubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaagaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di magkakamba sa kawala, pagpapala mo'y laging daan. Di magkatako sa panghari, pagkakarinihan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y biyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang gusto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ayun po, let us pray po. Thank you, Lord, Panginoon, sa salita niyo po ngayon na tanging ang true wisdom po na nagsisimula, Panginoon, na i-honor ka at i-submit sa inyo ang aming buhay. Panginoon, salamat din po, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na pagkokorek mo po sa amin, Panginoon, sa mga bagay po, Panginoon, na nagagawa namin, at sa learning, Panginoon, na natutunan namin araw-araw. We are praying, Panginoon, sa safety, Panginoon, ng mga kapatid namin, ng bawat isa, lalong-lalo na po sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas ng gera, Panginoon, at mga pagsubok, Panginoon. We are praying po, Panginoon, na sa paparating po na linggo ay kayo lamang po yung ma-honor at mag-control po sa mga bagay na aming gagawin, Panginoon. And we are praying din po na may you will be done po sa mga buhay po ng bawat isa na matutunan po namin na sumunod sa inyo, Panginoon, upang kami po ay maging isang teachable na Kristiyano, Panginoon. Na tanging sa inyo po kami mga katwiran at hindi po sa aming pansarili, Panginoon. We are praying, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, na kayo po yung mag-guide, Panginoon, sa bawat isa at kayo po yung ma-honor po namin. Sa ilawan po namin itinataas, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the name of Jesus Christ, our Lord Savior. Amen. Amen. Thank you po.